Meron akong 10,000 won na cash. So, ito yung gagamitin natin pang cash in para sa ating G-Money. So, yan guys, punta na ako sa GS25. Yung ating remittance way, cash in pala, para nalagyan ko na ng pera yung ating G-Money. Ayan, malapit lang naman yung GS25. Yung towers, yung GS25. So, tatawid lang ako. And then, ayan na siya. So, ito yung malapit ako convenience store sa amin. So, guys, may problema daw sa GS25. So, lipat tayo dito sa CU convenience store. So, iniba ko na naman yung transact nung na pag-add dun sa may aking G-Money Trans. So, try natin dito kung mag-active. Kung hindi pa rin, sabi may problema si G-Money Trans namin. So, yan guys, nag-active naman siya dito. Nag-activate siya dito sa CU. So, meaning, dun sa GS25, yung doon, hindi siya marunong kung paano niya itatransact yung G-Money Trans. Kasi may ibang mga nagbabantay ng mga convenience store, hindi marunong mag-proceed nung pag cash in. Pero yung iba kasi yung convenience store, alam nila kasi may guide naman eh. Ako nga alam ko eh. Game over. Yan guys, sa cash in natin yung 10,000 yan natin. Doon sa first na GS25, yung ginawa kong transact na cash in, di ba may barcode yun? So, hindi daw siya nagka-activate. Oh my God. Sabi nung nagbabantay sa GS25. So, lumipat tayo ngayon sa CU Convenience Store. Malapit lang din naman yun sa amin dito sa baba. Halos magkatabi lang naman din sila. Pero, iniba ko yung transact nung G-Money Trans ko sa pag-add money dun sa cash in. Kasi, may iba ulit yung barcode niya. So, yun. Buti na lang at meron akong Korean SIM card dito at may data siya. Pwede siyang ma-open yung data ko. So, pwede ko siya ma-open yung G-Money Trans ko. Kasi kung wala akong wifi or walang data, hindi ma-open yung G-Money. Check na natin yung ating G-Money Trans. Ayan, yung G-Money Trans, diba nag-transact tayo ng 10,000. So, meron siyang message. Ayan, open na natin. Ayan yung sinasabi ko sa inyo guys, oh. Kasi pag hindi nila alam yung nagbabantay sa convenience store, kiniklik lang naman yan eh. Diba, nakaganyan lang siya. And then, pag hindi nila alam, paturo nyo lang to. Paturo nyo lang siya. Yan, na-open naman siya. Tapos, yan yung way niya or instruction para malaman nung nagbabantay sa convenience store kung paano niya i-input yung inyong cash in. Yung iba kasi yung nagbabantay ng convenience store, ewan ko bakit hindi nila nagigets. Ayan. Mayroon kasi mga nagbabantay sa convenience store, siguro mga baguhan yun. Yan. Ayan yung bago nating barcode sa CU. Kanina diba yung sa GS25. So ngayon, binago ko nga. So naging CU yung kanyang barcode na 10,000. So check na natin kung pumasok. Okay. Back tayo. Ayan, pumasok siya. 9,000 lang talaga siya. Kasi 250 Korean won na sobra. Dati ko pa yung mga transact tapos naipon. Sa 10,000 won, ang papasok lang talaga is 9,000 won. Kasi yung 1% is charge ni convenience ni G-Money Trans. Yun. So, 1K or 1% is ni G-Money Trans deduction or charge. Okay, turuan na natin kung paano natin siya isi-send sa ating Philippine GCash para maging peso siya. Kasi Korean won money siya eh. So, add lang natin. Punta tayo dito sa add. Yan. Hindi. Punta tayo sa send. Punta tayo sa send. And then, click natin yung global transfer. And then, kasi meron akong mga naka-input na mga pangalan dyan. So, magta-try na tayo ng bago. Kasi sa GCash ko rin naman siya i-send. Send natin dito sa send to a new receiver. Halimbawa, bago pa lang yung nyo, pagpapadalhan. Yan, send to new receiver. And then done.
And then yan, receive country. Halimbawa, yung GCash nga, syempre Philippine GCash. Oh. And then, receiving method. Click nyo yan, and then, saan siya marireceive nung kukuha. So, click natin syempre sa Philippine GCash. And then, next. And then, yan. Yun yung sinasabi ko sa inyo na, ilalagay nyo receiver's name, kung sino yung kukuha. Pangalan niya, syempre middle name, last name, tapos yung Philippine GCash number niya. And then, yung address at kung ano yung relation nyo doon sa padadalahan nyo. So, for me, ako naman yung papadalhan ko yung sarili ko, so ilalagay ko yung name ko. Make sure lang na hindi kayo magkakamali na pag-input dito, ha? Kasi, pagka nagkamali kayo, hindi nyo na yan makukuha. Sayang lang yung inyong pinadala. Kasi mahirap na siyang maklaim. Hindi kahit nga dyan sa Philippines, pagka nagkamali tayo sa GCash sa pag-sendor, nahirapan pa rin tayong ibalik, di ba? Ma-refund yung ating na-isend na pera kapag nagkamali tayo ng GCash number. So, make sure lang talaga. Tsaka yung pangalan, tapos yung number, 0907-942-9959. Okay. 0907-942-9959. And then yung address, kahit yung city lang, ako lalagay ko lang is Montalban. Yan. Kahit yung ano lang niya, city lang, kahit hindi complete address. And then yung relations mo doon sa padadalahan mo. So ako naman yon. So ano na lang, father, sister. Self. Meron palang self. Ayan, nakalagay. Self. Ayan. Make sure ulit yung number natin. 007-942-9959. Okay. And then, kung complete na talaga siya, done. Oh my God. Ayan. And then, next is, i-click natin kung magkano yung ipapadala nyo. Di ba nga magpapadala tayo ng 10,000 won, pero ang pumasok lang is 9,000 won. So, 9,000 won ang i-click natin dito. 9,000 won. Yan, 9,000 won. So, pag kinonvert siya sa peso, ang marireceive lang niya sa GCash is 225 pesos. So, ibig sabihin, yung 9,000 mo, or yung 10,000 mo na hinulog, minus ng 1%, so 9,000 lang, ang rate sa Philippines is 225 peso. Ang marireceive sa Philippine GCash. Okay. Sure na ba talaga yan? So, next. Okay, double check. Kung siya ba talaga. Okay. And then, kung okay na talaga siya at na-confirm mo na, edi, confirm na natin yan. Pero ako parang hindi pa ako confirm. Okay. Confirm. And then, click the GMoney Pay. Next. And then, yung GMoney transfer mo na code. I-click mo lang siya dyan. Grabe sila dito, daming code. Ayan. Na-complete na siya. So, ayan na yung pinaka-receive mo. Ayan, nag-text na siya sa'yo. Oh. Nag-text na doon sa Korean cellphone number mo. So, done. Tapos ito, kasi nga, di ba, may sukli naman dyan. Kasi nga yung 1%, babalik sa'yo yung 50,000 won. So, yung 50, deduct nila. Yung 50, maiiwan dyan. Ngayon, nasa iyo kung gusto mo siyang i-bid. Kasi may mga pag-game sila dyan eh. Parang GCash may mga pag-game. Pero ako, kinakancel ko siya kasi iniipon ko siya eh. Yung kada ano mo, transact mo, meron ka makukuha 50-50. Kasi 1,000 yung charge, 1% yung charge. Yung 50, mababalik sa'yo. Tapos yung 50, yun naman yung charge ni GMoney Trans. So, yan. So, check na natin sa ating GCash, Philippine GCash, kung pumasok yung ating pera na galing sa GMoney Trans dito sa Korea. Yung aking Philippine cellphone, na ang gamit ko ay Philippine SIM card, yung tinuro ko sa inyo kung napanood nyo yung first video ko. So, tingnan natin kung pumasok yung GCash. Ayan, nag-text na siya. Etong GCash na to, ay galing kay GMoney Trans. So, yan ang lalabas dyan. This GCash remittance from Core has reference number, like and then, yung rate, kung magkano yung lumabas doon sa ating GMoney Trans. So, pumasok siya. So, ibig sabihin, successful yung ating
remittance galing to Korea to Philippines, GMoney Trans to GCash Transact. So, good job. Madaling remittance way para hindi na tayo maabala. So, ang kailangan mo lang ay magkaroon ka ng GCash account, ay magkaroon ka ng GMoney transfer dito sa